magtataas pa ng ating introduction sapagkat may napakahalagang tao ho na akin nung hinahangaan at matagal ko ng idolo na isa sa pinaglalaban ho natin sa programang ito sapagkat ang kanya hong pagkatao noong paman ay sinusubaybayan ko na ho at talagang sabi ko nga kahit anong mangyari hindi ko po ito iiwanan, no? Pinapakilala ko po sa inyo mga minamahal kong mga kababayan ang kagalang-galang natin na Senator Antonio Trillanes. Magandang umaga po sa inyo, mahal na Senator. Bago pong lahat, bumati mo na po kayo sa ating mga kababayan. Well, magandang araw sa iyo, Epifanio, at sa iyong mga viewers, no? Nagpapasalamat ako sa iyong advokasya, sa iyong pagiging boses, no? Pag-i-explain sa mga kababayan natin sa mga iba't ibang issue na talagang hindi nila na ipapaliwanag sa media pero ikaw talagang inilalabas mo. So maraming salamat sa iyo, Epifanio. Salamat din po, mahal na Senator. Right, mga kababayan ko, ito yung magandang development na kung saan nagkakaroon ng interview si Epifanio Labrador kay dating Senador Antonio Trillanes at ito yung isang napakagandang development dahil doon sa mga magandang advokasya, no, na maipapalaganap ang mga katotohanan at magkakaroon ng mga impormasyon na makurik yung mga pagkakamali na hinahasik ng mga vlogger, ng mga DDS at itong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? At tayo kasama na roon na isa na nalinawan doon pa sa panahon ni Antonio Trillanes na kung saan hindi ko naintindihan ng una sa umpisang-umpisa na kung saan sa kinikwento niya nung panahon pa pala ni Gloria Arroyo at ako'y hindi naman aktibo sa politika at naging aktibo lang ngayon dahil itong bayan natin, ating bansa ay nangailangan ng mga leader na may takot sa Diyos. Ako'y naniniwala naman sa Biblia at pinapairal natin ang good governance, no? At sumusuporta tayo doon sa bansa, Diyos at makataong pamamaraan ng pamamalakad ng gobyerno. At ito ay ang layunin din naman ni Epifanio Labrador ay kaparihas doon naman sa paningin ni dating Senador Antonio Trillanes, ano? At ito yung hinahangaan ko ang katapangan na si Antonio Trillanes lang, no? Ang tanging senador na naninindigan o maliban kay Leila de Lima sa mga panahon na kinuntra niya ang lahat ng mga katiwalian, kabalbalan o masabi natin na kadabluhan na mga kilos gawain at ibang mga bagay na hindi nararapat at ini-expose ng nag-iisa lamang na kagaya kay Senador Antonio Trillanes at walang nagagawa nito kahit sino, napatahimik, napatumba, pero si Antonio Trillanes, Senador Antonio Trillanes ay nanindigan at ngayon nakikita na niya bago niya sasabihin it is accomplished na unti-unti na namumulat ang mga tao at dumarami na rin ang nagdadala ng advokasya, panindigan. Kagaya sa akin na noong una si Antonio Trillanes ay parang nagagalit pa ako o kaya parang masama ang aking tratasyon sa kanya dahil ako'y taga Mindanao, no? At kinikilala ko naman na magandang magkakaroon ng presidente sa Mindanao dahil for the first time na magkakaroon na maging balanse. Pero itong isang malaking pagkakamali at kahangalan, ang nangyayari ay nabudol. At doon ko nalaman na napakarami anomalya at mga sinasabi natin na nabanggit ni
Epifanio Labrador ng mga kahayupan, nasa kanya na ang lahat ng katangian. Mas masahol pa sa mga terorista at mga CPP-NPA dahil sinakyan niya, ginagabayan niya ang demokrasya kahit na ang konstitusyon natin na the civilian is above the military, at ito pa ang nakakasama dahil abogado siya at alam niya kung gaano kakailangan ang human rights, ang Bill of Rights sa ating crime law, sa Article of Bill Rights na inaapakan at hindi niya kinikilala na ang pinapairal niya ang extrajudicial killings na outside from the court. At ito'y isang karumal-dumal sa mga taong humahawak ng demokrasya at paggawa ng 1987 Constitution na kung saan kinikilala ang mataas na uri na antas ng kapangyarihan ng mga tao at kanya ay binibaliwala niya. At nakikita ko kay Epifanio Labrador na kung saan itong si dating Presidente Rodrigo Duterte ay nasa kampanya pala. Siguro ito'y campaign period o kaya talagang kasanib siya doon, sa pinapakita na video ni Epifanio Labrador. Mga kababayan, mag-subscribe na lang kayo kay Epifanio Labrador channel na kung saan nakikita niyo doon na nagbanggit pa siya, na mabuhay daw ang CPP-NPA, at nakikita mo siya sa mga parang rally nila to, isang programa ng CPP-NPA, at nakikita mo rin ang kasiyahan niya nang nagkakausap sila ng buhay pa si Juma Season, na makita mo sa TV o sa Skype na pinapalabas na nasa video ni Epifanio Labrador. Ito kung gaano talaga ka-traidor na sa China na pinapalabas na kontra din sa NPA, at pinapalabas na yung pala ay sabi ni Epifanio na siya na ngayon ang umahawak nung namatay na si Juma Season. At ganun din naman sa drugs, makikita mo na naimbestigahan ni Antonio Las Cañas ay ni Colonel Asierto si Yang at si Lim, si Michael Yang, na kung saan ito ang pinaka masaklap na naging trusted o isang economic advisor pa, at yung pala ay involved sa droga at nahulihan ng mga tauhan ni Colonel Asierto. So lahat, tapos itong hindi pa maganda na mga pagmumura, sa bagay ito'y kaugalian, at makipaghalikan ka sa buong mundo na mapakita na isang pipilit mo sa babae na makipaghalikan sa lips, at parang ginagawa lang na katatawanan o kaya parang nasa inuman lang, na binibiro-biro lang. At ito'y natutuwa naman ng mga tao na isang entertainment, pero ito'y isang kalaswaan dahil ikaw ay isang head of state na makipaglandian yan sa komunidad na hindi ginagawa ng kahit sinong mga presidente, kahit mga barbarong presidente, hindi nila pinapakita yung ganyan. At maliban doon, ang pag-traidor, ang pagbigay ng panambak, at ang pagsabi sa mga tao na yun ay pagpunta niya sa jet ski ay isang propaganda lamang sa kanyang pangampanya, at yun ay hindi totoo. Kung hindi ba naman kayo, marami ang in-expose niya dating Antonio Trillanes tungkol doon sa emergency fund o confidential fund, na kung saan ay ilang milyon sa
panahon ng panunungkulan pa niya sa Davao at ganoon din naman sa panahon na siya ay presidente na. Maliban doon sa COA report audit, no, sa mga ghost employee, at kung saan kasama naman si Senador Bongo tungkol doon sa mga proyekto na kung saan hindi dumadaan, no, o hindi pinapadaan nga lang naman doon sa bidding kundi harapan mismo na ina-award na lang doon sa kay Senator Bongo ngayon. Marami kang matutunan kay Senator Trillanes at ako'y naniniwala ng honesty niya na dahil may mga ginagawa-gawang mga kaso laban sa kanya. Pero dahil siya'y totoo, siya'y malinis at wala man lang ibang isang tumatanab kahit na pag-cancel doon sa kanyang amnesty o kaya doon sa kaso na sigurong rebellion o mutiny na ginagawa nila, pero yung pala ay napakagandang layunin dahil doon sa pagkatuklas nila sa ginagawa na mga pangangawkaw o kaya irregularity na ginagawa ni dating Presidente Gloria Arroyo. So ito'y talagang ang isang presidenteng masama. Pinapakawalan naman ng mga nakukulong na mga kasamahan niyang presidente at mga senador. At ngayon, marami na silang mga kakampi. Pero hindi tayo magpapatalo na kung saan gagawin natin ang anuman ang tama at right o kaya ang maganda't matuwid ayon sa batas, sa saligang batas at ayon sa ating konsyensya. At ganun din naman maipapangaral natin ang tamang proseso gamit ang ating saligang batas. At ito'y titingnan natin ang conversation nila ni Epifanio Labrador at na Senador Antonio Trillanes. GMA administration noon ay isa sa mga malulupit na administrasyon na talaga nang aapi ng mga babae natin at nuknukan ng pagkakurakot, no? Ibang paraan kung paano mangurakot at lahat yan ay na dokumento na nila at dumating pa nga yung punto na nakulong nga si GMA mismo dahil dyan. Alas na lang po, gusto ko kasing malaman ng ating mga kababayan kung malaki po ba ang chance na managot itong si Duterte sa sinasabi po ninyo na mga kasalanan nila. Okay. Yes, itong International Criminal Court ay mga ilang buwan na lang ay magbabagsak na ito ng warrant dito sa mga salarin, sa grupo nila Duterte na responsable sa pagpapatay ng mga libo-libong mga kababayan natin. So, malapit na yan. Bukod pa riyan, ito na ngayon, ino-audit na yung mga kanilang peace and order funds, confidential funds, marami, yung Farmally, lahat yan. Daming kaliwat ka ng pagnanakaw nangyari. So, alam nyo, dito sa mundo, ganun di naman natutulog yung Diyos, sabi nila, di ba? And merong panahon para pagbayaran yung mga kasalanan. Mahal na Senator, hindi po ba pinoprotektahan ng administrasyon ngayon si Duterte? Samantalang magkaalyado ho si Sara Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos? So, base sa mga sinyales na nakikita natin, na papanood natin, mukhang hindi na, no? Iba maliwanag na taliwas yung kanilang pananaw sa pamamahala. Doon na lang sa foreign relations, sa West Philippine Sea, pro-China si Duterte, pro-US si Bongbong. Dito naman sa EJ case, yun ang gusto ni Duterte, si President Marcos, ayaw niya, no? Sa human rights, nakita nyo, ginipit si Senator Laila.
pinakawalan naman dito ni President Marcos. So maliwanag. Tapos may espasyo ngayon, parang hindi noon pag nagsalita ka na laban sa administrasyon, parang kang nanganganib yung buhay mo, di ba? Opo. Tulungan kayo. Pero ngayon, kaya mo sabihin, kaya mo patikusin kung yan yung demokrasya, di ba? Merong democratic space. Kaya nakita ko, dahil dyan sa pagkataliwas ng kanilang mga paniniwala, hindi talaga, hindi, kumbaga inevitable yung kanilang paghihiwalay. Naman ngayon, lumiwaliwanag na ang katotohanan. Okay po, bago po tayo magtapos dito sa ating programa, mga minamahal ko mga kababayan, mahal na Senator, pwede po kayo, ano po ba ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na patuloy ho na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa? Well, ako nagpapasalamat sa iyo kay ating tinitingala na boses na si Epifanio Labrador at sa ating mga viewers, sana ikalat nyo sa mga kaibigan nyo itong YouTube channel ni Epifanio at subaybayan nyo para makarinig kayo ng mga iba't ibang anggulo sa paghihimay ng mga issue at mailabas yung mga katotohanan. So maraming salamat sa iyo. Sana pagpatuloy mo itong pagkikipaglaban para sa tama sa ating bayan. Ayun po mga minamahal ko mga kababayan, sana ho mahal na Senator, hindi po ito yung unang pagkakataon na makasama po namin kayo sa programang ito at